contributions, visit... Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas, Iloilo morning na. Si Tuto Mayong aga sa aton sinipinirangga ang mga tagpalamati hindi makatulog sang dugay. sa palibot sang syudad sang Iloilo sa bilog nga probinsya, kag bisan pa sa mga nagaupod sa aton siniyang online nga programa sa aton nga Facebook Live. Mayong aga sa inyo tanan, kumusta ka mo da? Hindi mapunggan manghay-hay. Sa aton siniya nga mga estudyante diri sa may syudad sang Iloilo, damo ga pamangkot pag naga-concern sang lakat sang panahon man naton, pero so far wala pa man sang mga advisories diri sa may syudad sang Iloilo nga may suspension of classes. Ang naka-announce lang una amo ang probinsya sang Guimaras, kay dito sa may probinsya sang Guimaras daw grabe gid dito ang inulan halin kay ina sang kaagahon. Sang imuta. Actually, pila ka mga areas man naton diri sa may syudad sang Iloilo ang ginbaha-baha kay ina ha. Gug mga walay kabulay. Hay, inday. Amo ni nga panahon ang masiling naton nga hindi tampaktan kay dugay-dugay buulan, dugay-dugay untat. Agutan ng Ang kami. aton nga mga kauturan, especially mga motorista ti gisa daw maalangan ka bala Sa imo sa pa. dalan pagka ang ulan daan hindi nga tulo talite, bundak siya bala. Gulpihanay tapos malawig siya 5 minutes, dula naman. Untat naman siya. O inday. Saylo naman sa lain nga lugar. Ti sa aton sini nga mga kauturan halong kita subong. Ay gali na. Wala man kita sang bagyo nga na monitor yang malapit diri sa aton, no, si Typhoon Maymay. Malayo man siya dito siya sa may northern Luzon. Ang balay. Nag-apekto sa may area sang Ilocos, Cagayan, Kalinga, Isabela, Nueva Vizcaya. Ay, inday. Pero ti mayara inigyapon sang higop sang aton siniya nga hangin habagat. Nga mo naman niya nag-apekto sa aton siniya nga lugar diri sa may syudad sang Iloilo. Pay, ay, Rainfall forecast sang Iloilo City Operation Center naging pagwa subong nga adlaw. As of 6 AM, ang estimate nga mga ma-experience naton nga pag-ulan is yara sa 6.1 mm to 7.5 mm. gali. Kita, expect kita sang maulanong na tiyempo subong adlaw. Kay kung tanglaon mong kalangitan, daw damo gid sang panganod o kung galom kita nga makitaan, hindi lang diri sa syudad sang Iloilo kundi bisan sa iban man nga kabanwahanan
sa probinsya. Sa aton talalupang doon nga mga balita, sa aton nga mga transport sector, good news ini dugang nga fuel discount ihatag sang gobyerno sa aton siniya nga mga jeepney kag UV express operators. Kag sa mga driver, ang inibalang fuel discount nga ginahatag sa ila, 10 ka pesos kada litro ini. Himuon na ini nga 12 pesos kada litro starting August 15. Sa aton siniya nga mga drivers, especially sa nagakonsumo sang diesel, ang aton nga mga jeepney drivers, ti dako ini nga maski papano no, makabulig, sapin-sapin sa ginapasan sang tanan man subong kamahalon sang presyo sang gatong especially sa diesel. Por sila na ang dugan ko inday. Aprobado na ini sang aton sining executive secretary kag ni presidente Ferdinand R. Marcos Jr. suno kay Secretary Ralph Recto nga effective August 15 sa dason nga semana ang fuel discount sa aton siniya nga mga gasolinahan, accredited nga mga gasoline station, mapatughong na damo ang mga drivers kung ano sila, miyembro sila sang kooperatiba sa idalom sang aton siniya nga mga accredited nga mga gasoline station from 10 pesos per liter mangin 12 pesos ang ila siniya nga subsidy. Automatic na yung ginabuhin sa ila sini nga patughong. Sa iban pagid nga mga balita naton, Iloilo City Mayor Royce Treñas kumporme sa tikang ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga kasuhan Katulog sang o dapat makasuhan ng mga sa likod sang anomalya sang flood control project kay tibalaan naton duyo nga tunay. nasa nagdigad nga SONA, isa ini sa mga pambukad nga tinaga sa aton sini nga presidente kag si Mayor Royce Treñas sa iya nga press con kahapon. Iya gid gin pasalamatan ang national government sa pagpatigayon sang pila ka mga kampanya, programa sa flood control kasubong sang uplan kontra baha. Sige-sige ang uplan kontra baha. Clearing and declogging operation diri sa may syudad sang Iloilo. Actually tani matapos na ni sang July, galing kay ang maayo nga balita kay tungod gin extend sang dole ang ining uplan kontra baha bot silingon ang clearing operation nga ginapatigayon sang iban dira mga dole tupad beneficiaries sa pila ka mga identified areas sa Iloilo City nga tidaw dira gidladamo ang mga nagaklag nga mga basura, nagaklag nga mga drainages, amo ning puntaria sang uplan kontra baha tigin extend dinhi kun di ta magsala daw 30 days pa plus 1 month. Dira ang concentration sa pagpanglimpyo ti diri sa Iloilo City ang na-identify dira na iyon sa may area sang Lapas. Tikod siguro nga area na da kay daw dira ang damo nga Ko inday. gina-clear subong kay amo na dang isa sa mga importante nga mga waterways no nga ginaagyan sang aton siniya nga tubig para hindi kita matam-an diri sa may syudad sang Iloilo. Ti subong nga aga nag-ulan sang kagahon ang pila ka mga areas tada mga drainage project naton ati dira na matilawan kun mayara gid man sang mayara sing outlet ang ang tubig. Ako sa imo nalipay. Isa na sa mga bantayan nyo da, sa inyo sa mga barangayan, kay report nyo diyon kung may mga reported nga mga magrabing bara, ang wala sang nagainangot ang mga drainage system naton, di pwede nyo na ma-report directly sa aton siniyang Iloilo City Government sa barangay para nga maaktuhan gila yon, mapaidalom sa declogging operation. Kay as of now, santo sa datos sang aton sining city government, daw yara na sa 241 ka mga drainage ang natigayon nga maklear sa sining ongoing clearing program, declogging operation sa aton nga Iloilo City Government, plus pa ang pagpadayon sang uplan kontra baha. Ti kalabanan sa mga nadiskubrihan suno sa aton siniya nga alkalde kay ti ang subong ang baha hindi naman lang gid siling factor sang siling grabe nga pag climate change hindi nato na malikawan nga amo na gid man subong na medyo abnormal na gid man ya ang aton nga panahon, hindi ta kis ama predict kung ano na gid man ya diin nga panahon ng tig-ulan kay masiling ka nga
subong tig-ululan pero grabe man ang init. Pag abot sang tig-ilinit, grabe man ang buo sang ulan. Ang La Nina kag El Nino naton daw nagabalik-balik lang. Hindi mo na ma-predict ang volume sang ulan subong, grabe ka baskog. Kay gali na kung May ara ginaiya sang tion nga do hindi gid ka gulpihanay. Plus pa nga ti kun hindi disiplinado ang imo pumuluyo sa lawayon man abi, ang paghaboy sang plastik kag basura wala tuo. Ati delikado gid kay kalabanan sa mga ginahakot sang aton siniyang Senro, GSO nga nagapatigayon sang clearing, puro plastic materials kalabanan ang matigayon nga makuha. Nagapakita lamang nga aside sa pag-ulan, ang kakulang sa disiplina kaysa sang pumuluyo nga mga salawayon kag hindi kabalo maghaboy sang basura nga pabayaan lang diri ang nagabantay na ginapatalikod lang kag ihaboy liwat sa mga suba, sa mga drainage naton. Pag abot sang baha sa ilaman mabalik. ang laway. Hindi May ara ginayas ang factor. May factor kaysa sa kasawayan man sa tawo kag sa kakulang sa disiplina. That's why nga maka-experience kita sa pagbaha. mapay. Hindi mapunggan manghay-hay. Hay. Hay. Sa imo pang lakat matakugang mudlat. Sa pihak nga bahin ang energy conservation, isa sa mga gina-remind gid sa aton sinilokal nga panguluhan man sa syudad sang Iloilo. Actually, national government gid ang naga-call sini, no? Sa SONA ni Presidente Marcos ang nagligad, ginahambal gid ginatagaan gid emphasis ang pag-conserve sang energy. Kag ang aton nga mga lokal nga panguluhan, ang mga institutions, government offices naga-initiate sang mga tikang para makakinot sang enerhiya. Diri sa syudad sang Iloilo, isa sa mga ginahimo sang city government subong nga tikon ang aton sini nga mga businesses, mga institution, residential areas, kag kun ano pa ang mga commercial areas. Once nga mag-invest sila kung magpatakod sila sang solar panel bilang source ng ila sin enerhiya, solar energy, maka-avail sang diskwento sa ila nga RPT. Kuning manami subong nga programa sang Iloilo City Government kag ang aton man sini nga syudad sang Iloilo gin-identify ang mga areas nga i-prioritize nga pahamtangan sang solar panel. Kung dito magsala 25 million ang gin-budget sang city government para diri para masiguro halimbawa mga evacuation centers naton may arasing enough supply sang enerhiya sa tion sang evacuation kag may kalamidad kita kasubong sina. Ipabati bala nato ang kabahin sa mga priority programs sa aton Iloilo City Government sa energy conservation. Kay ti energy ang hot topic kaya subong. Especially nga hindi pa stable ang conflict dito sa may Middle East. Wala ta kabalo kung hasta saan ni saka panaog sa nagligad nagpunubo-nubo na tani itong diesel naglabot na to sa 70 pesos. Pero subong ti balik naman sa 90, 87 pesos. Ang energy conservation hindi lang sa fuel kundi bisan pa sa ginakonsumo ta nga elektrisidad, dapat nga may may mga adjustment kita on our own sa aton sini nga balay, sa aton sini nga mga opisina. Amo na ang ginapahangop, ang ginapainsyende sa aton Gatulog ang laway. sa nagligad sa aton sini nga presidente sa iya sini nga State of the Nation address, kag ginaingganyo ang lokal nga panguluhan nga suportahan ini, hindi kita mag-uyang sang enerhiya. Pamatian tabla ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas about sa energy conservation nga ginatagaan gid subong sang pagtamod sang Iloilo City Government. Yes, I would like to correct why pa kita naka-solar kay ang aton to 25 million nag-finalize pa kita sang aton nga mga offices kag mga evacuation centers kung ano ang aton i-priority. But because of our energy conservation, since March, ang aton nga nabuhin almost 200,000 man a month for the Iloilo City Hall. And we are practicing that
to almost all of the offices naton diri sa syudad nga Iloilo City Government ang nagabayad. Kung may ara kita, Mayor, like mga street lights naton, ang ginagamit natin, mga renewable na siya. May ara na siya portion nga gagamit kita renewable, but ang iban especially kung mga major highways, hindi gid kita kagamit sang renewable kay kung maluya ang battery hindi siya masanag. So na mix man gyapon, meaning hybrid ang aton nga mga street lights along Iloilo City. So, meantime, Mayor, nga ay panalift ang ining state of emergency. Sige-sige kita gihapon nga mag-observe sa mga conservation measures dito sa City Hall. Yes, ongoing ang aton nga measures no sa energy conservation. Miskan sang isa gani kadlaw ang mga offices, I think na nagapatay na aircon by 4 p.m. To make sure nga ang aton nga savings ma-maintain naton with the guidelines ang DOE nga dapat mag-save kita at least 10%. Last na lang, Mayor, legal, panawagan ikaw for our households to also maggamit sang solar, mag-shift or mag-adapt sa gamay. Para mas mahapos para sa aton mga pumluyo to apply for renewable energy or pa-solar systems. But for now, Mayor, may plano ba lang ang city nga mag-provide sang assistance or for those nga interesado gid nga mag-shift or mag-adapt sa gamay lang portion sa inyo panimalay? Ay pakita no kay ang una gid naton gintutukan is ang aton gani subong nga mga facilities gina-make sure naton nga mabutangan naton solar systems kay para ang aton nga government work hindi man maguntat no amo gani ng permi kukit ginaliwat-liwat in times of disaster. Dapat ang government work won't stop and making sure nga amo na nga may redundancy kita sa power, amo na nga ma-install kita solar systems. Thank you, Mayor. May follow-up sa ina nga topic? Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas may kang tanan sa pila ka mga energy conservation initiative nga naumpisa na sa Iloilo City Government sa tinutuyo nga makakinot kita sa sa enerhiya ang pag-allocate sang pondo para sa installation sang solar energy, isang solar panel sa pila ka mga evacuation centers, mga building naton lang nga ginausar gid sa aton siniya nga mga pumuluyo ang laway. kag iban pa nga mga areas ti isa ina sa mga priority no sang aton sini nga city government. Subong man ang paghatag sang Nga tunay, dughan ko discount sa RPT sa mga puluyan naman dira, mga commercial establishments nga gusto nga mag-install sang solar energy. hahay. May mga kasubong sina nga mga inisyatibo subong ang aton nga Iloilo City Government nga pwede gid ma-avail sang aton sini nga pila ka mga kauturan. Por sila na Sang gin-implement ning energy conservation program initiative sang Iloilo City Government sa City Hall, may mga adjustment na sila. Ang mga aircon dira ginalimitahan abi no sa paggamit ang temperature do alas 4 sa hapon ginapatay na sang mga opisina ilang aircon sa City Hall. Tinagdulot ini ako nagresulta ini sa pag-save sang Iloilo City Government halin sang March daw mga 200,000 pesos man ang nabuhin sa electric bill consumption sang City Hall sa sining mga tikang no para nga makakinot sa elektrisidad. hahay. Sa imo pang lakat matakugam mo. Muna gani nga masiling naton nga hasta nga hindi pa manginstable kag padayon pa ining konflikto dito sa may Middle East, Ang dughan ko inda. hindi kita makasiling mag-stable ang presyo na isang presyo sang produktong petrolyo. Muna nga once nga maggasaka na nga daan managabasi ang aton sini nga pila ka mga basic commodities. Balay, basta wala lang sang away. Muna kinot-kinot kita, maghigpit tayo ng sinturon siling nilabla Inday, para nga makakinot kag isa ina sa mga basic daton nga kinahanglan ang enerhiya ako sa imo. ang aton siniyang transport sector kay ti
maayo ni gani nga balita nga may 12 from 10 pesos per liter ginhimo na nga 12 pesos per liter Sa imo ka ang diskwento sa aton siniya nga transport sector kaga ang fuel subsidy nga ginhambal man sa aton siniya nga presidente sa nagligad nga magapadayon ini ang fuel assistance sa aton siniya mga affected transport group magapadayon man bilang bulig sa aton siniya naapektuhan nga mga drivers. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:55 sa aga sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sining nga programa ang iban pa nga mga balita sa Facebook page na lang nato ninyo bantayan. Diri sa aton siniya nga mga programa sa Radyo Pilipinas. Good morning kay Ma'am Nanette Villegas Asuncion nga nagaupod sa aton sini nga programa. Ma'am, good morning. Thank you gid sa imo sini nga pag-upod kag pagpamati. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.